Okay, so kaya natin siya dinadrag to force our students to stay low. So what's up guys, this is Coach Ralph from Icon Basketball Training Camp. Today, tuturuan ko kayo kung bakit ginagawa yung mga bagay na to. But pag magko-crossover, kailangan tapakin nyo sa hig. Para saan ba yung mga bagay na yun, no? Like for example, magdi-dribble ka ng ganito, tapos idadrag mo yung cone, no? Bakit? Para saan pa sa ginagawa, no? Today, i-discuss ko sa inyo kung bakit ginagawa yung mga bagay na yun. Para saan yun? Bakit siya ginagawa? So kung gusto nyo malaman mga ka-ballers, no, yung mga bagay na yun, panoorin nyo to hanggang dulo. Next naman, para saan po yung pag-drag ng cone, pagka blow by, drag cone. So para saan yung mga ganon, no, mga ka-ballers, no? Again, this is for accountability. Okay mga ka-ballers, no? That is for accountability only. Pag-abot natin sa cone is para mag-stay low tayo. Look. Pagka between the legs, pag sinabi mo lang na go, mataas yan. Bakit? Kasi hindi pa sila sanay eh. Pero, kapag ka between the legs, then get the cone, between the legs, get the cone, nakita nyo kung gaano kababa mga ka-ballers, no? Then get the cone, then pagka pinush na yung cone, napipersa naman tayo na mag-stay low. Kapag magdadrive, which is kailangan natin pag magdadrive, no? Kasi may iba, pag mga bata yung tinuturuan mo, pagka blow by, no, mataas. Okay, which is na hindi dapat kapag magdadrive or kapag ibibit natin yung defender. So, ang kailangan natin gawin, mga ka-ballers, no, again, kailangan nyo ng accountability. Kailangan pwersahin nyo yung bata na mag-stay low, no? So, ang mangyayari dyan, mga ka-ballers, is may hirapan sila na i-drag yung cone. Why? Kasi hindi sila sanay na gumalaw sa ganitong pwesto. So, ano dapat ang gagawin? Ang pinaka dapat gawin is turuan sila ng proper movement kung paano gumalaw at the same time, reps. Pagawa nyo lang ng pagawa. Hindi sila sanay kasi hindi sila sanay na mag-stay low every single time. So, para masanay sila, kailangan paggawa natin ng paggawa, no? So, ano ka lang ng move. So, cross between, then get the cone, stay low. Okay, so kaya natin siya dinadrag to force our students to stay low. Again, this is for accountability. Ayun yung dahilan kung bakit dinadrag yung cones. To force our players to stay low. So, mga ka-ballers, isipin nyo, bantay ito, no? So, cross, between, then drag the cone. So, stay low. And then, pag nirelease na yung bola, yung cone dito, pag na-release na, then, drive. Ballers ha, kapag hindi sanay yung mga bata, pagawin nyo lang pagawin. Ayun lang yung key. So, cross between, then stay low, then finish to the basket. So, kung mapapansin nyo mga ka-ballers, no, ang pagkuha na ito sa cone is para ma-force natin yung mga tinuturuan natin to stay low. Again, to force our student to stay low. Kaya natin pinapagawa yung pag-drag sa cone, no? So, kung nakikita nyo, yung mga players nyo, nahihirapan sila mag-stay low, lagi nyo pakuha yung cone. Lagyan nyo ng accountability para hindi nila isipin na mag-stay low, kundi mapwersa sila mag-stay low. Bakit? Sa pamamagitan ng pagkuha netong cone. We have to force them to stay low without even thinking na mag-stay low. Okay? Kasi ako nagsasabi sa inyo, pag sinabi nyo lang sa mga players nyo, stay low. Hindi yun mangyayari. Bakit? Kasi nga, hindi sila sanay. No? So, para masanay sila, kailangan meron accountability. Tapos, after the long run, masasanay sila na mag-stay low. Tapos, hindi mo sila i-force na sabihin na mag-stay low. Kasi every single time, mag-stay low sila. Bakit? Because of the drills na ginagawa nyo. So yun mga ka-ballers, no? Sana meron kayong natutunan sa video natin ngayon, mga ka-ballers, no? Mga ka-ballers, ang goal ko kasi, turuan ko kayo na turuan yung sarili nyo. Kasi not every single time, nandito ako mga ka-ballers, no? Kailangan kasi, mga ka-ballers, maturuan ko kayo, naturuan yung sarili nyo para pagdating ng hinaharap, yung mga natutunan nyo dito sa akin, pwede nyong ituro sa mga bata. So, mga ka-ballers, no? Para sa ating susunod na video, mga ka-ballers, tuturuan ko naman kayo kung para saan ito.
Sa susunod na video mga kabolers, no, tuturuan ko kayo kung bakit at para saan ginagawa yung pagkuha, pag-drag, pagbitaw ng cone at pagkuha ulit ng cone mga kabolers. No? Comment nyo kung gusto nyo mga kabolers sa susunod na video natin dito sa YouTube. Tatalakayin natin yun.